Wala na ngang makakapigil pa sa paglakas ng Gilas. Ange Kouame malapit nang maging lokal. Noong naglaro ang mas batang Gilas version noon laban sa team ng Serbia na merong Buban, Milos Judosic at iba pang magagaling na players sa local league ng Serbia ay muntikan na nga na magawa ng Gilas na manalo kay Soto at Ange Kouame. Silang dalawa ang tumapat dito kay Buban kaya naman dikita ng score. Gilas hindi nagpahuli sa loob ng paint na kung saan dito dominant ang Serbia dahil nga kay Buban na nasa halos 7-5 ang tangkad. Ngayon makikita ulit natin ang combo na ito, Ange Kouame kay Soto sa 4 at 5, at ito ang pinakamatangkad at malakas na combo na nakikita natin para sa Gilas ngayon. Halos nasa 7 feet si Ange Kouame at kay Soto naman nasa halos 7'3". Ito ang magiging solid na ipanglalaban ng Gilas sa loob ng paint sa FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa malalakas na teams. At baka nga hindi na lamang New Zealand at Latvia ang magawa nating talunin sa future games ng Gilas. Hindi nga malayo ang target ni Coach Tim Cone. Posible ang rank 20s. May chance ang Gilas na umabot sa rank 29 pababa sa kanilang kampanya sa FIBA World Cup. At bago nga matapos ang FIBA World Cup Asian Qualifiers ay may chance ang Gilas na magawa ang goal nilang ito. Tig-isang panalo laban sa team ng New Zealand at Australia. Mga powerhouse teams ito ang pwedeng magpaangat sa team ng Gilas sa rankings ng FIBA. Magiging dominant ang isang kay Soto at Ange Kouame na nasa kanilang prime. Ito ang ating nakikita sa dalawang players na ito. Merong height at power. Hindi na ngayon magkakaroon pa ng problema ang mga Gilas sa kanilang big man. Meron na tayong 5 kapag tuluyan ng naging local si Ange Kouame ng Gilas, kay Soto, AJ Edu, Junmar, QMB at Ange Kouame. Meron pa tayong extra kapag silang 5 ang naging option natin at may puwang nga rin para sa pahinga kung hindi man ay recovery kapag merong injured sa ating mga big man. Ito ang matagal na nating gusto. Hindi nagkukulang at hindi nga rin pilit na paglaruin ng mga bigs kung merong iniindang injury dahil sa meron tayong 5 big man, merong extra na isa. Kapag nakumpleto ang 5 ito, asahan na natin na 4 lamang ang kukunin ni Coach Tim Cone mula sa kanila. Magiging maganda ang rotation ng Gilas sa 4 at 5. Merong palag kahit sino ang pagsamahin ni Coach Tim Cone na combo at meron ring espasyo para sa adjustment ng mga plays. Battle of the Pure Asian Teams ang magaganap sa Group B ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Japan, China, South Korea at Chinese Taipei ang maglalaban-laban. At sino kaya sa mga teams na ito ang unang malalaglag sa group stage na kung saan ang pinakahuling team sa standings ang hindi na nga uusad pa sa next round. Alam naman natin na may palag na ang Chinese Taipei at hindi naman papayag ang Japan na mawala sila sa FIBA World Cup at mas malakas na lineup ang kanilang gagamitin ngayon kumpara sa FIBA Asia Cup. Ang China naman, kita ang paglakas nila. Sila ang pumalag laban sa team ng Australia sa finals ng FIBA Asia Cup 2025. South Korea ngayon ang nangangalib sa grupong ito. Sa Group B, hindi pa sila nakakapag-adjust pero tingnan natin baka magkaroon ng upgrade sa mga players lalong-lalo na sa kanilang naturalize. Sinisimulan nga ni Coach Tim Cone na palakasin ang Gilas at RJ Abarientos ang isa sa napansin natin na isa sa mga guards na bagong dagdag sa Gilas pool. Kasabay nito ang paglakas ng frontline ng Gilas para sa atin. Maganda ito para sa Gilas team dahil na rin sa hindi lamang sa frontline tayo lumalakas dahil nga sa bagong dagdag na QMB at malapit na maging local na Ange Kouame. Nasasabayan rin ng mas malawak na option sa guard position. Kung pwestuhan nga rin ang usapan, marami ang naghahanap kay SG Bilangel, isa sa dekalidad na guard na meron tayo at napatunayan niya yan. Isa siya sa mga Gilas players na nagpataob sa South Korea noon. Halos mga bata pa nga ang naglaro para sa ating national basketball team laban sa mas experienced at seasoned players ng Soccer. Wala pang announcement sa muling pagbabalik ni Kay Soto at wala nga ring malinaw na update sa kanyang recovery. Kaya walang linaw kung kailan ito makakapaglaro. Nakabase na lamang tayo sa mga update niya sa kanyang workout. Mas matindi at mabigat, isa ito sa senyales na malapit na ang kanyang comeback sa hardcourt. Pero sa ngayon wala pa sa stage si Kai na kung saan nakikipagpisikalan nito at banggaan sa loob ng paint, kaya aabutin pa ng 1 o hanggang sa 3 buwan ang kanyang recovery. Tumaas ang rankings ng Gilas noong tinalo nila ang team ng Latvia at New Zealand pero noong naging sunod-sunod ang talo nila sa FIBA Asia Cup Qualifiers at FIBA Asia Cup na mismo laban sa team ng Chinese Taipei dahil nga sa walang Kay Soto ay bumaba ang rankings ng Gilas sa FIBA. Merong chance na tumaas nga ulit ang rankings ng Gilas. Ito ay kung magawa nila na manalo laban sa team ng New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kapag nakabalik na si Kai, maganda ang pagkakadagdag ng Gilas kay QMP. Mas maganda sana kung 7-footer ang player na ito tapos ganon ang kanyang hustle bilang isang big man. Malaking factor pa rin ang height ng isang player sa FIBA
iba naglalakihan ang mga kalaban, karamihan nasa 7 feet ang kanilang mga big man o sentro.